Alam mo magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yun, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Billion? Opo. Saan nyo sinakay yung billion? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang billion na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po diniliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa Shangri-La ito. Sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van? No? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? At syempre, magpapatuloy pa rin ito ng nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado. At dito, mga kababayan, mapapanganga kayo. Dahil 1 bilyong piso, isang deliver lang dito sa mga kawatan na ito. Aba, saldi ko, anong ginawa nun sa mga Pilipino? Aba, nagtataka kami kung bakit sinisipagan na namin ng doble, walang pag-asenso sa buhay namin. Yung pala, ninanakawan nyo kami mga Pilipino. Grabe naman. Imbis na yung kalsada na magpapabilis sa biyahe ng mga nagtatrabaho, gagawin yung substandard, nanakawin nyo yung pondo. Ang nahihirapan, yung mga Pilipino na katulad namin na pumapasok sa mga trabaho, bumibiyahe dyan sa kalsadang sira-sira dahil ninanakaw nyo yung mga pondo. Eto, bulgara na mga kababayan. Ilalanta dito kung sino-sino ang naghahati-hati ng perang ito. Pag-usapan natin yan pagkatapos. Ito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Mr. Chair, I would like to go now to Miss Sally Santos of SIMS. Miss Sally, are you here? Okay. Miss Sally, sabi mo po, wini-withdraw niyo po yung pera. Bakit po napupunta pala yung pera? Ba't po napupunta yung mga bayad sa proyekto sa inyong account sa bangko? Kasi po yung mga project na sila Bryce po yung gumawa. Sabi po, tinatransfer po doon sa account ko yung mga pera na yon. Tapos, dinideliver ko po sa kanila. Magkano po yung pinakamalaki na wini-withdraw ninyo sa bangko? 457 million. Grabe. 457. Hindi po ninyo kailangan ng armor truck noon kung ganun kalaki na masyado? Kailangan na po ba ng armor truck? Hindi naman po kasi minsan po kasi dalawang hati po. Tapos sinasakay ko lang po sa sakyan po. Saan po nilalagay po yun? Sa sako? Sa duffel bag? Hindi sa bag? Po, sa mga kahon po, sir. Kahon. Galing po sa bangko, binibigay sa inyo nakakahon na. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi pa po sila nagtatanong kung saan nyo po gagamitin, saan nyo dadalhin na napakalaking pera? Mr. Chair, hindi naman po. Kasi po, kilala na kayo. opo. Ano-anong bangko po ito? Can you just mention na pangalan po ng mga bangko? Landbank Malolos Highway lang po. Land Bank sa gobyerno? Yes Okay. po, Your Honor. Ano pa po? Yun lang po? Yun lang po, Your Honor. Land Bank Malolos. Yes, Your Mr. Honor. Chair, may I suggest that we invite the Malolos Land Bank Manager kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na napakalaki pong halaga ng pera ang i-withdraw at binibigay po sa ito, sa mga taong ito. Dapat po doon, common sense will tell you mukhang may problema. Ganito po kalaki. Siguro po may manifest, Mr. Chair, that we invite in the next hearing po the manager of Land Bank. Noted, Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. All right, panghuling katanungan na lamang po, Miss Sally. Yung sinasabi niyo lisensya
na natatakot kayo kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka nabibigyan ng proyekto pag hindi mo pinahiram yan? Yes, Your Honor. Sino raw ang nasa likod nito? Meron ba silang ginamit po na politiko? Wala naman po. Wala naman po. All right. Thank you, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina? Kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico or nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Grabe, kawawa si Saldico no? Bryce, Hindi po sa opisina, Your Honor. na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Kawawang Saldico. Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po Sa lahat ng sumalo. Sa kanya. Bali, yun nga pong, Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Nako. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yun, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Grabe. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Grabe. So Honor. mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa- Tatlo po ano po ba? Shangri-La ito. Sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga Grabe, van? no? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Penthouse. Pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Nako. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang po, hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga 3 senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example po,
utos po ni Boss Robert na may program na gantong amount dahil sa ganitong kay Senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito. pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Nako, sinabit na naman Tapos si may Jinggoy. sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla nadamay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ng proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. Yes, just follow up with the indulgence of Senator. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Putsa. Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Kasi Grabe. hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Nako. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the provision, Bunoan, of course. meron po ba kayong komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po, 2019 to 2025. up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may masasabi ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano? Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans Bobo mo rin. they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. Dapat din yung inimbitan. Dapat yan si Bunoan. Ikulong doon na yan. Wala namang alam in yun my eh. watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Kaya na kung ganito mga nagtatrabaho Sino sa pong in charge ng gobyerno, wala monitoring talaga. po sa DPWH? At dito po sa Bulacan? The regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually the. Magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon na amin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Grabe. Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Nako. Street light, cat's Pero- eye, lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. Oh, so ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo.
Nung mga panahon po na yun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunawan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with Nabubuisit ako sa mukha nito ni Bunuan. Putang ina Bureau to, of ba't tinadala nyo pa yan dyan? Ikulong nyo na yan. Bureau of Construction. Under a director? Under under a director, Your Honor. Pangalanan po For now, natin. I think the director is Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. yung 20. Yan, kung walang alam to, Your Honor, the neglect director of for Bureau duty. Construction, Hindi niya alam kung anong pinasok niya trabaho, kung kinangalang niya. Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang hinahandle ninyo? Opo, 3 district, In Bulacan. tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo, tangina. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my Alright. last one? Kawawa kayo mga taga Bulacan, no? Yung Bulacan, akala ko wala talagang magawang paraan. Kasi dyan sa Bulacan talagang binabaha dyan. Minsan 1 taon, all year round. Baha talaga dyan. Akala ko talagang epekto yon ng climate change katulad ng sinasabi ni Bongbong Marcos, climate change. Putang ina. Yung pala eto, bilyon-bilyon, trilyon na nawawala dyan sa flood control project. So no wonder, wag na kayong magtaka sa Bulacan kung bakit kayo binabaha. Lahat ng proyekto, si Bryce na mismo nagsasabi, substandard. Ayun, okay? Inang-ina. Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, Alright, Senator Tulfo. No, it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. Oo. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa mga Eto nga ang problema nyo, putang ina nyo. Oo. Bakit puro kontraktor ang iniimbestigahan nyo? Nasaan yung mga putang ina ng politiko? Oo, yun ang gusto namin makita na nakakulong. Oo. yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, you can proceed. si Senator JB. I mean, si Jinggoy, I'm so sorry. Senator Jinggoy. Wala mo nasa utang na Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your So Honor. wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Senator Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo
ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin.